Okay, so in our verse-by-verse study, dito po sa aklat ng Genesis, currently, we are following the life of Abraham, ang buhay pananampalataya po niya. And later on, tinawag po from Abraham, tinawag po siya kinalaunan na Abraham. So before we continue, balikan po muna natin ang kanyang journey sa Genesis chapter 13. So you remember po, tinawag ng Panginoon si Abraham and inutusan po siya na iwan ng kanyang family, ang lahat, and go to the direction na itinuro sa kanya ng Panginoon. So, he will leave his own land, his family, and kahit hindi niya pa po alam ang kanyang pupuntahan, did Abraham obey God? Did Abraham obey God? Amen? Sumunod po si Abraham dahil po sa kanyang pananampalataya. So, God brought Abraham sa land of Canaan, promised land, and when God called Abraham, hindi lamang po siya nag-utos na sumunod, kundi pinangako rin niya po na ibinigay niya rin po ang kanyang pagpapala and ang kanyang katapatan. Sinabi ng Diyos, you may recall or remember verse 2, chapter 12, verse 2, sinabi po ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Now, this promise po, remember, itong promise ng Diyos ay may kasama pong purpose. Sinabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging pagpapala as I bless you, ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala sa iba. And that means, hindi lamang po siya pinagpala ng Diyos para lang sa kanya. God has not blessed Abraham para lang sa kanya, kundi upang maging daluyan din po siya ng pagpapala sa iba. And same with us po, tandaan po natin, same with us, ang mga pagpapala po na tinatanggap natin mula sa Panginoon ay hindi lamang po para sa ating sariling kapakinabangan, but also to share ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at maging pagpapala sa iba. And after that, nagbigay po si God ng tatlong pangako kay Abraham. Sinabi niya, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. And through you, Abraham, through you, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. And this shows, tandaan po natin, this shows na ang calling at blessing ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang po para, again, sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi upang siya ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. So, mula pa sa simula, ang purpose na po ng Diyos ng kanyang pagpapala ay maiparating sa lahat ng tao, maibahagi din sa ibang tao, sa lahat, sa mundo. So, nagpakita si Abraham ng isang magandang halimbawa. He obeyed God dahil sa kanyang pananampalataya, dahil siyang iniwan niya talaga ang kanyang sariling lupa, ang bayan, tahanan, and he sacrificed para sundin ang calling ng Panginoon sa kanyang buhay. And through his faith, dahil may pananampalataya si Abraham, he listened sa tinig po ng Diyos. And talagang buong pusong sumunod sa Diyos. So again, iniwan niya ang kanyang nakasanayan na buhay, nakagawian niya at namuhay bilang isang manlalakbay sa lupaing ipinangako ng Diyos. Kahit hindi pa niya lubos na natatanggap po ang pagpapala o yung pinangako ng Diyos. Despite ng kanyang pamumuhay sa gitna ng mga taong mga hindi kumikilala sa Panginoon, nanatili po siyang sumamba at maglingkod sa Diyos. Despite na napapalibutan po siya ng mga unbeliever. And kung sa atin pa ngayon, sa paaralan na napapalibutan ka ng mga hindi mananampalataya, sa trabaho, kapitbahay na napapalibutan ka ng mga hindi mananampalataya, na natiling sumamba si Abraham, and so also sa ating buhay din na dapat na manatiling maglingkod at sumasamba at pinaparangalan ang Diyos. And ipinakita po ng buhay ni Abraham na ang tunay po na pananampalataya hindi lamang pakikinig sa salita ng Diyos, kundi talagang nagtitiwala po at sumusunod at isinasabuhay po kahit po nangangailangan po ito ng sakripisyo at pagtitiis. And pagkatapos po nito, you remember, sinubok po si Abraham, sinubok ang kanyang pananampalataya nang dumating ang matinding paggutom. So, sa halip na magtiwala at humingi ng gabay sa Diyos, ano pong ginawa ni Abraham? May sarili siyang plano. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord and lean not in your own understanding. So, but nanangan si Abraham sa kanyang sariling karunungan, sa kanyang pangunawa at plano. So, pumunta siya ng Ehipto dahil sa palagay niya ito yung best, ito ang mas maganda.
But natakot po siya, through his fear, umasa siya sa sariling paraan and gumawa po ng maling desisyon. And remember na nagsinungaling siya sa kabila po ng pagkukulang ni Abraham, nanatili pong tapat at gracious ang Diyos sa buhay ni Abraham. Hindi niya po pinabayaan si Abraham. And so, remember, iniligtas niya si Abraham at si Sarai and nanatili ang katapatan at pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba ganun din sa ating buhay? Amen? So pagkatapos po ng pagkakamali, bumalik si Abraham sa lupain ng Kanaan and nagtungos muli sa altar ng Bethel. And ang lugar, ito yung lugar na kung saan tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. And dito po, muling nanumbalik ang kanyang pagsamba at ang kanyang malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. And you will notice dito sa chapter 13, nag-start po ito and nag-end sa pagsamba. Tingnan niyo po ng mabuti. Nagsimula po sa pagsamba at nagtapos po sa pagsamba. So, Abraham went back to the altar sa Bethel to worship the Lord and he built an altar sa Hebron bilang pagpapakita po ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. And this shows that despite ng kanyang pagkakamali, pagkukulang, pagkabigo, nanatiling mapagpakumbaba si Abraham sa harapan ni God. And patuloy siyang bumalik sa Panginoon, sumamba at nagtiwala po sa kanyang katapatan. So the life of Abraham is a picture of a heart na nag-bow down sa harapan ng Diyos or if you will, mas madaling salita, nagpapakumbaba, umaasa at patuloy na sumasamba sa Kanya. So now, muling susubukin po ang pananampalataya ni Abraham. But at this point, hindi ito dahil sa famine o sa kahirapan, kundi dahil po sa kasaganaan. Interesting. Pwede palang subukin din ang ating pananampalataya, hindi lang sa kahirapan, kundi pati rin sa panahon ng kasaganaan. Now, dahil po sa dami ng kanilang mga ari-arian, dito sa ating mababasa na chapter, nagkaroon po ng alitan sa pagitan ni Abraham at ng kanyang pamangkin na si Lot. So, now the question is, ano kaya ang kanilang pipiliin? Susunod ba sila sa sariling kagustuhan o magtitiwala sa Diyos? Ano ang kanilang desisyon? Kasi ang kanilang desisyon po ay may bunga at makakapekto sa kanilang future at sa relasyon nila sa Panginoon. What you decide now will affect sa iyong future. Remember, mga kapatid, what you decide now will affect your future. And magkakaroon po, dito nakadepende ang kung ano magiging bunga, resulta. Okay? Now, I invite everyone po na tumayo and salit-salitan po tayong basahin ang salita ng Diyos. Now, let's start sa verse 1 po. Genesis chapter 13. Ako po mauna and then you will be the next na magbabasa. Mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na si Abraham. Marami na rin siya na ipong dito at niya. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dating niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagkaiwanan ng mga pagtuon sa mga Si Lot, kasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon siyang sariling pamilya at mga tauhan. dahil na nalalaki ng kanilang mga hayop, hindi sa pasukan para sa mga tawag nila. Kaya madalas nag-aaway ang mga gusto nila. Sa panahon ng iyon, ang mga Kalineo, mga Persiyo, ay nirahan pa sa lugar niyo. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa rin mag-iwalay tayo. Mamili ka, kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya piniling na ang silangan sa kapatagan ng Jordan. Ang nag-iwalay sa silangan ng Jordan. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa susunod ng Sodoma. Nabuhay sila ng laban kay Yahweh. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupain, kalakalan mo ay ibigay ko sa iyo at sa magiging lahi ko ng pakailanman. Ang iyong mga salinlay gagawin kong sindawi ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Unti-unti mo ang buong lupain, na lahat na yan ay ibigay
Lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So you may now be seated. So this is the question sa ating talata. Mamumuhay ka po ba sa pananampalataya o base sa iyong nakikita? By faith or by sight? And ang sagot sa tanong na iyan po ang magdidikta ng direksyon ng iyong buhay at ng iyong relasyon sa Diyos. So in our study this morning, makikita natin ang paghiwalay ni Abram at ni Lot. Dito makikita natin ang pagkakaiba ng kanilang pamumuhay. Si Abram nagtiwala sa pangako ng Diyos at siya po ay namuhay sa pananampalataya. On the other hand, si Lot naman po ay pumili ayon sa kanyang nakikita. So, meron tayong isang tao na natuto sa kanyang pagkakamali, dati nananangan sa kanyang sariling karunungan, nagdidepende sa kanyang sariling plano, ngayon nananampalataya na sa Diyos, nananalig, nagtitiwala. Pero ang kanyang pamangkin naman, isang tao naman na nagngangalang Lot ay nagpapasya ayon sa kanyang nakikita. So, in verses 5 to 7, what you will see there is ang alitan sa pagitan ni Abram at ni Lot. So, verse 2, sinabi po, mayaman na noon si Abram, marami na siyang mga tupa, kambing at baka, marami na rin siyang naipong ginto at pilak. So, after their journey, both of them are blessed, si Abram at si Lot, they were blessed ng maraming ari-arian. So, si Abram, nagkaroon po ng maraming kayamanan mula sa Egypto. Remember the story, di ba? Sa kabila ng kanyang unfaithfulness, pagiging unfaithful sa Diyos, God is faithful pa rin sa kanyang buhay, pinagpala siya, bago siya umalis sa Egypto ay binigyan siya ng mga ari-arian. You remember, verse 16, chapter 12, verse 16. And then si Lot naman po ay nagkaroon din ng mga kawan at ng mga tulda na makikita natin sa chapter 13, verse 5. So, remember, matagal na pong magkasama si Abram at si Lot. Mula pa nang sila po ay umalis sa Ur. So, sa pagpapala ng Diyos kay Abram, pinagpala rin po si Lot kasama niya. So, you notice there, if you join those people who loves God, who obey God, then ang blessing din ay dumadaloy sa ibang tao, sa buhay ni Lot. And so, it's like here na nag-join ang bawat isa, you are blessed in the presence of God. But those who are not here, obviously, they are not blessed because they're busy sa ibang mga bagay, busy sa kanilang mga gawain. And they have no time po sa ngayon sa ginagawa natin sa pagsamba at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. But again, remember, sa pamagitan ni Abram, si Abram ay hindi lang siya pagpapalain, kundi magiging pagpapala at kasama ang kanyang pamangkin na si Lot ay pinagpala. Kaya dumating ang panahon na kapwa po sila nagkaroon ng maraming ari-arian, kayamanan. Ngunit ang malaking kayamanan ay hindi laging nagdudulot ng kapayapaan po. Maaaring iniisip mo, kung pag mayaman na ako, mayroon na akong kapayapaan. Minsan, ito pa nga pong nagiging sanhi ng alitan. Lalo na sa pamilya. Sa ating talata, kapwa pinagpala po ng Diyos sina Abram at si Lot ng maraming ari-arian, mga hayop. Ngunit ang kanilang kasaganaan ang naging dahilan ng hidwaan sa pagitan nila. Madalas natin pong isipin na ang kayamanan ang sagot sa lahat ng problema ng tao. Ngunit, the Bible shows us na hindi kayang alisin ng yaman ang lahat ng pagsubok. Sa halip, maaari pa itong maging sanhi ng alitan at temptation sa buhay ng tao. Kaya, dapat nating pahalagan po ang mga warning ng salita ng Diyos tungkol sa kayamanan. You remember na makita ni Jesus na umalis ang rich young ruler. Remember the story of rich young ruler? Mayamang binata. Sinabi niya, in Luke chapter 18 verse 24, kahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. That doesn't mean na hindi walang masisave na mga mayaman, pero in general, may maraming mga, especially those people who loves money, those people who loves the things of this world, they are hardly to enter in the kingdom of God. Mahirap po makapasok dahil po mahirap i-give up. Hindi po masama ang pera, hindi po masama ang kayamanan, but it could be a hindrance kapag ang tao ay higit na umaasa sa yaman kaysa sa Diyos. Ang kayamanan po ay magiging danger kapag inaagaw nito ang lugar ni God sa puso ng tao. Pag si God wala nang trono sa iyong puso, naagaw na ng mga material na mga bagay.
And ito po yung babala ni Apostle Paul kay Timothy. Sinabi niya po sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang mga naganasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Isn't it? Yan po ang problema natin ngayon sa ating gobyerno. Dahil sa pag-ibig sa salapi. Sa flood control, na ano po ba ang root ng kasalanan, flood control project, sa mga nangyayari na corruption? Anong root? Pag-ibig sa salapi. Mayayaman, di ba? Mayayaman po ito, pero still, kulang pa rin yung pera. Dahil po nga po, ang ugat ay ang pag-ibig sa salapi. Verse 9, tingnan niyo po, 1 Timothy chapter 6, verse 9, ulitin ko po. And then, I will continue to read in verse 10. Verses 9 to 10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Underline that word. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. He's talking here sa mga mananampalataya. Sabi dito, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. May mga Kristiyano na nag-give up, may mga Kristohano na naglalaylo sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa kakuri sa kwarta, or either sa paghigugma sa kwarta. So, magkikita po natin ng malinaw na yung pagkakasunod-sunod na pangyayari. Pinagpala po ni God si Abraham at Lot ng maraming ari-arian, ng mga kawan, verse 2. Now, and also verses 5 to 6. Now, ang kasagalaan po na kanilang tinanggap ay naging sanhi po ng kanilang alitan, sapagkat hindi na sapat ang lupain upang manatili po silang magkasama. Follow me as I read verses 6 and 7 po. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon din iyon, ang mga Kananeo at Periseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. So, again, ulitin ko po, ang mga pastol ni na Abraham at Lot ay parehong naghahanap po ng sapat na pastulan and water para sa kanilang mga hayop na inaalagaan. Dahil po limitado ang lupain na pinagkukunan ng tubig, nagkaroon po sila ng pagtatalo at alitan sa pagitan po ng mga tagapag-alaga, mga pastol ni na Abraham at Lot. So, bawat panig po nais na makakuha ng pinakamainam na para sa kanilang amo. And so, mas naging komplikado po ang sitwasyon dahil based po dito sa verse 7, notice sa verse 7, sinabi po dito, ng panahong ding iyon, ang mga Kananeo at Periseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Hindi pa pag-aari ni na Abraham at Lot ang lupain ng Kanaan. So, kaya nang maghiwalay po sila, si Abraham at Lot, hindi nila hinati po ang land. Okay, sa'yo yan, akin to. Kundi nagkanya-kanya lamang po sila ng lugar. Papunta ko doon sa direction. Kasi meron pong naninirahan pa ng mga pagan peoples sa lupain na yon. So hindi pa lubusang natanggap ni Abraham ang lupang ipinangako. So kinailangan pa rin nilang makibahagi sa pastulan, tubig, sa mga naninirahan po doon sa lupain. Kaya lalo po pa pong naging mahirap na ang sitwasyon nila dahil may kahati po sila. And so dahil sa alitan po, kinailangan ni na Abraham at Lot na gumawa ng isang mahalagang desisyon. Ang kanilang desisyon na hindi lang po nakaapekto sa kanilang sarili, but also sa kanilang pamilya and also sa kanilang future. So, nakita po natin pinili ni Lot ang Sodoma based sa kanyang kanyang nakikita, based sa kanyang sight, napakaganda sa kanyang paningin. And itong choice na ito, this brought him to danger, kapahamakan. Making decision by sight. But now, si Abraham, nagtiwala po sa promise ni God, and so pinili niya po ang landas ng pananampalataya sa Diyos. Now, the second thing I want you to show is ang magkaibang choice. Now, tingnan natin ang desisyon ni Abraham at ang klase ng desisyon ni Lot. So, now, pinili ni Abraham ang pagiging generous. Hindi po yung pagiging sakim, na kung saan gusto niya sa kanya yung mas maganda, mas sagana. Look with me in verses 8 and 9. Sinabi po dito, kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. So si Abraham, kumilos po siya na ang kanyang unang move ay ang maayos ang kanilang alitan. Yun yung ang kanyang pagkilos. So bilang nakakatanda and pinuno, leader ng family, nasa kanya po dapat ang karapatan na pumili na siya ang unang pipili ng unang lupain. So higit sa lahat, sa kanya binigay po ang promised land.
So, hindi kay Lut. But instead, you notice na instead na ipaglaban ang kanyang right, pinili ni Abraham na maging humble and maging generous for the sake of peace. Kapayapaan. And it is a wise thing to do. For the sake of peace, kung may alitan, just look for, way na mas magiging kalmado ang sitwasyon. Sabi po sa Bible, kapag hagisan ka ng apoy, hagisan mo ng tubig. Huwag niyo pong i-take lang ng literal. Baka mas lalo po kayong mag-away. Sabi sa Bible kasi, hagisan ng tubig kung inagisan ng apoy. No. Pag mainit, may tension, then yung isa dapat yung kalmado. Amen? So, kapag mas pinapahalagan po natin ang kapayapaan kaysa sa ating sariling karapatan at nagtitiwala sa Diyos, maraming alitan po ang maiiwasan, magiging kalmado. Then, hindi mas lalong magkakaroon ng kahihiyan po kung hindi po sasabayan. And I learned that from God na as the Holy Spirit convicts me na many times we are tempted kapag may away, especially sa mag-asawa, kapag malaki nagkakaroon na ng tension, minsan tayo din ay nadadala. Mas lalong nagiging mabigat, mas lumalala ang tension hanggang sa nagkakapalitan nagkakabatuhan na ng hindi maganda. So before tayo makipag-away, examine muna natin ang ating puso. Ito bang alitan ay kalooban ng Diyos o ang sentro nito ay ikaw? Ang pagiging selfish mo at pagmamataas. So, si Abraham, siya yung unang gumawa ng hakbang para magkaroon ng peace. Bagamat kinailangan nila maghiwalay, pinili niyang isuko ang kanyang karapatan para maiwasan ang alitan. And makikita natin yung transformation sa buhay ni Abraham mula sa pagtitiwala po sa sarili niyang paraan. Remember sa Egypt, na nanangan siya sa sarili niyang karunungan. But now, natutunan niyang magtiwala sa Diyos, mamuhay sa pananampalataya. And because he trusted God, hindi siya natakot na hayaan si Lut na maunang pumili ng gusto niyang lupain. And he believes kasi na faithful lang Diyos sa kanyang pangako and ibibigay niya po ang kanyang pinangako sa kanya. Kahit hindi niya nakikita pa and hindi niya alam kung paano ito matutupad, pinili niya pong magtiwala sa Diyos at hindi sa paningin. Si Abraham po, again, ay lumakad, namuhay sa pananampalataya at naging mapagbigay. Samantala, si Lut po ay lumakad sa paningin. Pumili siya ng pagpapasya, nakabase sa paningin, pinili ang ayon sa kanyang nakikita at inuna ang sariling kapakinabangan. Verses 10 to 13, at nang iginala ni Lut ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala si Lut ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. So, what is the basis ng desisyon ni Lut? So, instead na magtiwala po kay God, notice, sa binasa natin, pinili ni Lut ayon sa kanyang nakikita at pakinabang na maaaring niyang makuha. Sabi ni Lut, there's a lot that I can benefit sa lupain na ito. Sabi ni Lut. Kaya Lut siguro kay mahilig siya sa lot. So, nang mabigyan siya ni Abraham ng pagkakataong pumili, sinabi ng Biblia, itiningin ni Lut ang kanyang mga mata. And so nakita niya, pinili niya ang lupain batay sa panlabas na kagandahan. And for the self-benefit, hindi po sa pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, wala namang masama sa simpleng pagtingin gamit ang ating mga mata. Pag sinabi pong by sight, pumili siya ayon sa kanyang nakikita, this mean na ang kanyang choice ay hindi po sa based sa kalooban, ayon sa kalooban ng Diyos. Halip pinili niya ayon sa panlabas na anyo at sa nakikita ang pakinabang sa mundo. So, hindi batay po sa pangako ng Diyos at hindi dahil nais niyang manatiling malapit kay Abraham na pinagpala ng Panginoon, but instead pinili niya ayon sa outward na anyo, nakikita niyang pakinabang sa mundo. Now, ang paglalarawan ni Moses sa pagpili ni Lut
ay nagbigay po sa atin ng mahalagang warning. Tingnan niyo po sa verse 10. At nang ginala ni Lut ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Na sa unang tingin po, tila perpekto ang lugar na ito. Ito yung pinipili po ng karamihan. Maganda kasi mataba, mainam para sa kabuhayan. Mataba yung lupa. So, but Moses reminded us na ito ang lugar na kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang paghuhukom. Because alam po natin na nandito din ang Sodoma at Gomora na namumuhay, ang mga tao na nakatira dito ay namumuhay na rebelde sa Diyos, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So this shows na hindi sapat ang magandang anyo. Okay? Magandang palabas na anyo. Kailangan natin isaalang-alang pong kalooban ng Diyos sa ating decision. I always say sa mga nagdedesisyon, hindi lahat po ng benepisyo na nakapagbibigay sa iyo ng benepisyo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng maganda na nakikita natin ay sa kalooban ng Diyos. And to give you example, to me, may offer na maganda sa ministry, mas better na you know, support, mas better na financial, but ang isang bagay na isalang-alang ko is kung ito po ba ay kalooban ng Diyos, because it's a different na vision, different way ng pananaw sa ministry. And so it's so important na tanungin natin palagi ang Panginoon, Lord, ito po ba ay kalooban mo? Na hindi tayo magdidesisyon base sa benepisyo na makukuha natin. Now, ang lupain po ng Jordan ay inilalarawan na parang hardin ng Panginoon. Base dito sa binasa po natin, it's like ng Garden of Eden. Ito po ay maganda and it seems the perfect na place. Ngunit kahit ang Eden po ay, yes, di ba, ang Garden of Eden is a place na abundansya, a place na perfecto, maganda, kasaganaan. But sa lugar na ito na nagsimula, remember, nagsimula ang pagkahulog, pagbagsak ng tao. Alam niyo yung story, di ba? Dahil sa paningin, nakita ng tao na kaaya-aya, ang prutas na ito, maganda, masarap. So this shows na ang nakikita ng ating mga mata, it seems good. Pero hindi palagi nangangahulugan na ito ay kalooban ng Diyos. And the same sa nangyari sa buhay ni Lut. Ang lupain ng Jordan, it seems good sa kanyang paningin, sagana. But sa likod ng kagandahang ito, nakatago po ang panganib. So ang lugar na kanyang pinili, malapit sa Sodoma, isang lungsod na kilala sa kasamaan. And this shows na hindi lahat ng mga maganda sa paningin natin ay mabuti para sa atin. Let me repeat that po. Sana nakuha niyo po. Hindi lahat ng maganda sa paningin natin ay mabuti po para sa atin. Now, kapag ang mga desisyon po natin nakabatay lamang po sa nakikita ng mata at hindi po sa kalooban ng Diyos, maaari pong humantong ito sa kapamakan tulad na nangyari kay Lut. Nakita ni Lut ang lupain ng Jordan na ay parang Egypt, mayaman at sagana, but he forgot na ang Ehipto ay naging lugar din ng panganib at kabiguan. And this shows na ang nakikitang kasaganaan ay hindi laging tanda ng pagpapala po ng Diyos. Notice sa verse 11, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. So, ang pagpunta po ni Lut sa silangan, interesting, pumunta siya sa silangan. It contained ng isang mahalagang warning. Sa history ng Genesis, ang silangan po ay madalas na nagsisimbolo ng buhay na paglayo sa Diyos. Remember, pinalayas po si Adan at Eva mula sa Eden. Lumayo si Cain mula sa presensya ng Panginoon at nagtungog po ang mga tao sa Shinar upang magtayo ng tore ni Babel o ng Babel, Tower of Babel. So, and this shows na ang choice ni Lut ay it's not about sa place, but also it's about sa kanyang desisyon na paglayo sa Diyos. Hindi niya alam na ang kanyang desisyon pala, it will bring him na lumayo sa Diyos. And tingnan niyo po, tingnan niyo po dito,
Para kay Lot, ito yung mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng kaganhawaan, magandang lupa, kasaganaan, material, benefits. But hindi niya nakita ang mas mahalaga. Kung ito ba, maganda nga, pero hindi niya inusisan ng mabuti. Hindi niya inisip ng mabuti kung ano ang makaka-epekto nito. Kasi ang nakikita niya ang palabas na anyo lamang. Ang epekto ng kanyang desisyon sa kanyang relasyon sa Diyos, hindi niya kinonsider. Maganda nga para sa benefits niya, sa material, sa financial, pero hindi niya kinonsider kung ano magiging epekto nito sa kanyang relasyon sa Diyos. At ano magiging condition nito sa kanya para sa kanyang family. So, walang mali sa paghiwalay ni Abraham at Lot para to take care ang mga pastol at ang kanilang mga ari-arian. And para to settle ang misunderstanding sa loob ng kanilang family. Pero ang choice ni Lot ay nagpapakita po sa atin ngayon, sa bawat isa sa atin na napakahalagang bagay. Mukhang si Lot ay hindi namuhay ng ayon sa pananampalataya, kundi ayon sa nais ng kanyang mata. Not by faith, but by sight. Mas pinili niya mga bagay na maganda, bagay na magkakaroon siya ng kapakinabangan. Sa paningin niya, ito ay makapagbibigay sa kanya ng benefits, kaysa sa piliin niya na magtiwala at sumunod sa Diyos. So, different choice kay Abraham at kay Lot na nagdala sa kanila ng magkaibang hantungan. Si Abraham pumili ayon sa pananampalataya habang si Lot ay pumili ayon sa kanyang nakita. Verse 12, sinabi po na natili si Abraham sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. So, yung desisyon na ginawa ni Abraham at Lot ay may desisyong kinakaharap. Ito din yung desisyon na nangyayari sa bawat Kristiyano. Araw-araw, kailangan natin magpasya. Mga kapatid, kailangan natin magpasya. Kung ako ba ay magtitiwala, making the Word of God na ina-apply sa sarili, personal, ako ba ay magtitiwala sa Diyos o susunod sa sarili kong kagustuhan? Pipiliin ba natin ang mga bagay na nakikita lamang na ang mga pansamantalang mga bagay na nakikita natin, pansamantalang kasiyahan o ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos na may eternal value? Dahil po sa pananampalataya, pinili ni Abraham na magtiwala kay God sa promise niya kaysa sa mga bagay na nakikita niya po. And so, hindi siya pumili ayon sa paningin na tulad ni Lot. Now, sa verse 10, you notice na tumingin si Lot at pinili ang pinakamagandang lupain para sa kanya. Pinili niya magandang buhay at iniwan si Abraham sa tuyong Kanaan. Now, dito, muling nagsalita ang Panginoon kay Abraham and pinakita ang tunay na pagpapala na ang pagpapala po ay hindi base sa standard ng tao. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula po sa Panginoon. So, this is the promise of God, which we will see sa verses 14 to 18. Ang pangako ng Diyos, pananampalataya at pagsamba. Verse 14, pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. At sa magiging lahi mo, magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi, gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So, God reminded Abraham about His promise. At sinabi niya, look at this land, Abraham, na ibibigay ko sa iyo. So, parehong tumingin si Lot at si Abraham. But magkaiba ang kanilang pananaw. Si Lot ay tumingin ayon sa kanyang nakikita, but si Abraham ay sa pamagitan ng mata ng pananampalataya at nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Now, second time na inulit ni God ang kanyang promise kay Abraham, which unang sinabi niya na sa verses 1 to 3, chapter 12. But now, mas malinaw po na pinakita ni God ang details ng kanyang plano. Di ba, bago siya umalis sa Ur, hindi ba liwanag ang details? It doesn't make sense. Sometimes, sa pagsunod natin sa Diyos, hindi natin kagad nakikita ang buong detalye. Pero sa ating paglalakbay sa pananampalataya, habang naglalakbay tayo, lumalakad sa pananampalataya, unti-unting nauunawaan na natin ang kalooban ng Diyos. Ipinapakita niya ang tanong mo, dati, bakit Lord ganito? Paano Lord? Unti-unti niyang pinapakita. Pero ang hinihingi muna niya sa iyo ay humakbang ka sa pananampalataya. Now, mas malinaw na yung detail about sa plano ni God. Sinabi ng Panginoon na ang lupaing nakikita ni Abraham ay magiging kanya at
sa kanyang lahi magpakailanman. And he promised na ang mga inapo ni Abraham ay magiging napakarami, gaya ng alikabok sa lupa. Bilangin niyo pong alikabok, mabibilang niyo po ba? Kahirap, napakadami. Mahirap paniwalaan ang pangakong ito dahil matanda na si Abraham at wala pa po siyang anak. At ang kanyang asawa ay baog. But pinili ni Abraham na mamuhay po sa pananampalataya at magtiwala sa salita ng Diyos. Si Lot, pumili siya ayon sa kanyang nakikita at hinagad niya yung mga bagay sa mundo. Ngunit, what happens, ito yung nagdala sa kanyang sa kabiguan. Interesting. What you chase sa mundo ay nagdadala po many times ng kabiguan. But kung ito ang hinahabol natin, mas hinahabol natin at pinapahalagan. Ang mga bagay na kanyang pinili hindi nagbigay ng tunay na kaligayahan. Notice sa binasa natin. Kundi nagkaroon pa na siyang mas malaking problema. Si Abraham ay pumili ayon sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Si Lot, ulitin ko po, namuhay para sa kanyang sariling kapakinabangan. And this reminds us na Kristiyano po ay hindi namumuhay na sentro ang sarili. Tinuruan po tayo ng Panginoong Jesus na tinuruan din po niya tayo na huwag po nating habulin ang mga material na bagay sa mundo, habulin ang kayamanan at mga bagay sa mundong ito. Sinabi niya, remember, ano dapat ang unahin natin? Matthew 6:33. Palagi alam na alam po ng karamihang Kristiyano ito. Pero ang problema nga po ay mas nauna pong ikalawang praise kaysa sa unang praise. Ang unang praise, ganito pong pagkakasabi sa Matthew 6:33. Ito dapat ang una. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sa English, maliwanag po. Dito higit sa lahat, pero sa English maliwanag. Seek ye first. Anong mauna sa buhay mo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maliwanag kung sinong mauna dapat sa buhay ng Kristiyano. And these things shall be added unto you. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Marami mga Kristiyano, alam po ang Matthew 6:33. Pero inuuna po ang ikalawang praise. Ang mga material na bagay kaysa ang Panginoon. They're chasing first ang mga makamundong mga bagay, material na mga bagay. At sad to say, na nagiging ikalawa na lang si Lord kaysa mauna dapat sa buhay. Ikalawa na lang ang mga bagay patungkol sa Diyos. Ang una ay ang mga bagay patungkol sa sarili. Isn't it? Yun na napapansin natin sa ating sarili. And kung nakikinig ka ngayon at nangungusap ang Panginoon sa puso mo, that's what God is saying. Unahin mo siya. Huwag mong gawing ikalawa sa buhay mo. Seek ye first, maliwanag, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang pinakamahalaga po ay unahin ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nasa unang place ng buhay mo, palaging una siya sa buhay mo, then siya bahala magbigay ng ating mga needs. Doesn't mean na hindi ka na magtatrabaho. You notice those remember those unexpected blessing na bigla na lang dumadating sa buhay nyo? Hindi mo inakala. Even those time na hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo inuuna si Lord. Nananatiling tapat si Lord sa buhay po natin. Napuprovide pa rin siya. May mga unexpected blessing. But it doesn't mean, hindi sinasabi nito just because na hindi mo inuuna si Lord, hindi siya priority, and He still provides your needs, binibigyan ka ng mga unexpected blessing, patuloy ka na second lang si Lord sa place ng buhay mo. No, what it say to us is that encourage us na unahin si Lord. He owns everything. Siya may pagmamayari ng lahat. And my motto sa ministry, gabay lang hatagan sa tao, dirilak mangaro. Kaya ang pinaka-labaw nga ginaaruan ko is ang Panginoon. Tama po ba? He owns everything. Sometimes we are tempted, ito, Amerikano to.
pakisamahan ko to ng mabuti kasi magiging magandang support. No. As much as possible, if I have, I try to, na ako mismo ang maging generous sa kapwa, kapatid sa Panginoon, sa mga Amerikano, instead na them. And, to prove na if God can provide sa kanila, the same God lang naman na mayroon tayo. God provided sa iyo, you are blessed. Hindi ba kayang gawin yan ng Diyos sa buhay ko? Amen? But it doesn't mean na, if, they insist to bless me, then, na i-refuse, no. Hindi po ganon. But just that, I just believe na God owns everything. Kung kaya ng Diyos na i-bless siya, kaya din ng Diyos na i-bless ako. And we don't trust sa tao. Tayo po yung nagtitiwala higit sa lahat sa Diyos. Amen? Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Fix your eyes sa mga langit nun nga mga butang. Basically, yan po yung sinasabi. Fix your eyes unto Jesus. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So same with Luke. Marami mga Kristiyano po ngayon, nahihirapan po magtiwala sa Panginoon at tumanggi po sa mga makasanlibutang bagay. But bilang mga Kristiyano, kailangan po natin mamuhay nang ayon po sa pangako ng Diyos, hindi po ayon sa sariling kagustuhan. Kailangan po natin mamuhay sa pananampalataya. Isn't it yan po ang buhay ng Kristiyano? Araw-araw sa pananampalataya, sa pananalig, pagtitiwala. Kung hindi po tayo magsusurvive kung walang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya hindi lamang po isang beses na ginawa mo sa iyong buhay na nang tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang po ito isang beses, kundi isang buhay na patuloy na isinasabuhay po natin araw-araw ang buhay pananampalataya. Araw-araw. Kailangan natin ipagpatuloy ang buhay pananampalataya. And in our conclusion, alam nyo, ang taong lumalakad sa pananampalataya, inuuna po ang Diyos. Ang Kristiyanong lumalakad sa pananampalataya, inuuna po palagi ang Diyos at hindi po ang mga bagay sa mundo. Amen? Pinipili po niya ang tama kaysa sa sariling kagustuhan. That means ang kalooban ng Diyos. Hinahangad niya po ang kabanalan kaysa kasakiman. Pinahalagan niya po ang relasyon sa Diyos kaysa sa kasiyahan sa mundo. Mas malaga ang relasyon sa Diyos kaysa sa kasiyahan sa mundo. Nagtitiwala po sa mga pangako ng Diyos kaysa sa pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Alam niyo po, makinig po kayo, mahalaga po ito. Kapag nasa atin po ang Diyos, nasa atin na po ang lahat. If you have God, you have everything. Do you believe? Kung mayroon kang Diyos, nasa iyo na ang lahat. Kanyang mga pangako, nasa atin ang lahat. Ng tunay na kailangan natin, nasa atin na po ang lahat. And so, my brothers and sisters, ang payo sa atin ng salita ng Diyos, unahin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo at siyang bahala sa mga pangangailangan mo. Lumakad ka o mamuhay ka sa pananampalataya, hindi base sa iyong nakikita. And for those na wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, may dalawang choice din na pinagpipilian ng tao. Isa sa dalawa. Ang malapad na daan na maganda sa paningin ng tao, pero patungo sa kapahamakan. At ang isang choice ay ang makipot na daan na kung saan you will surrender everything sa Panginoon at ikaw ay papasok na mayroong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Malapad na daan, it's about you. Palaging ikaw, anong makapagpapasaya sa'yo, anong mas maganda sa'yo, anong mas mahalaga sa'yo, ikaw ang sentro ng buhay mo, palaging ikaw ang nasusunod. Ito ang gusto ng kaaway sa'yo. Maganda nga ang buhay na ito, pero sa mga ibigin ng sanlibutan, ibigin ng mga bagay sa mundo, pero the Bible says ito po ay patungo sa kapahamakan. And the other choice is papunta sa Panginoong Hesukristo. You surrender everything sa Panginoon. Lord,
ikaw ang maghari sa buhay ko, ikaw ang iyong kalooban na matupad sa buhay ko, sinusuko ko po ang lahat. Saan ang pipiliin mo? Ngunit, makitid na daan, may sakripisyo. Pero ang patutunguhan nito ay kasaganahan. Buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos, ang presensya niya. Saan ang pipiliin mo? Saan sa dalawa? It's your choice. Kung saan sa dalawa. Malapad na daan, maganda sa front, pero behind, kapahamakan. Makitid na daan, mahirap, you take up your cross, deny yourself, follow me. Pero, behind of that is buhay na walang hanggan.